Auntie Claire, nasaan ka na? Naku, pinaghahanap na siya. Pero may mga nagsabi, natagpuan daw siya. Natagpuang fake news pala. Kasi may Sana all. pinagyayaw-yaw si Auntie Claire na itong nakaraan na hindi daw totoo, pinapakalat daw ni BP Sara na fake news. Pero ngayon, lumabas na sa media. Kalat na sa social media. Paano maitanggi ni Auntie Claire to? Paano niya masabi na fake news yung sinabi dati ni BP Sara? Ito, yung yaw-yaw ni Auntie Claire nakaraan, nasabi niya, fake news daw ang nasabi ni BP Sara tungkol po doon sa krimen na nangyari sa LA. Ito sabi niya. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala lang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba nating ipakita? Yan. Makikita po natin na kasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuson, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala. Oh, paano yan? Pero hindi lang yan meron pong post po dito si Lance Duterte tungkol po kay Auntie Claire at meron palang mga kasama pa si Tantoco. Bago mangyari po yung krimen na yan, ay hindi lang pala yung cute nating First Lady ang nakasama dyan. Ito, isa-isahin po natin yung post po ni Lance Duterte. Unahin muna natin itong tungkol kay Auntie Claire. Naku, mukhang tahimik siya ngayon. Kalat na ngayon. Boom na ngayon. Halos karamihan nata ng media, binalita na rin to Sabi niya dito ni Lance Duterte, ayan po yung mga lumabas na balita sa GMA, sa News 5 at kung saan pa. Ito sabi po, Auntie Claire, ngayon mo sabihin na fake news ito. Binalita na ng media sa US at pumutok na dito sa Pilipinas. Ang issue tungkol kay Juan Paulo Tantoco na pumanaw dahil sa polvoron noong pumunta silang US. Kasama dyan ni Tantoco si Liza Marcos, sina Duke at Cristina Frasco ng Cebu. Bakit tahimik sila? Kasama pala sila doon Tsaka may video po yan na nakuhanan po ng video yan na sa dinner ata yun na nakuhanan sila ng video na magkasama nga sila bago mangyari yung krimen. Yung todo tanggol ka pero ikaw pala talaga ang fake news. Sana Claire, all. ikaw pala ang fake news. Yung sinabi ni Rowena Guanzon itong nakaraan na sa'yo ang corona ng attack dog. Yung corona ng fake news, para kanino kaya? Ako, pag mayroong binubuking yung mga Duterte supporters. Ito kasi, itong issue na to, tungkol dito sa LA, nakaraan pa to, na inilabas, na yung OFW din na nasa LA, ninilabas na po itong issue na to at hawak niya yung mga records, ebidensya, pero pinagbawalan siyang ilabas muna siguro. Iko-confirm pa, ito yata yung hinihintay, yung maging resulta ng medical records at kung ano pa. At ngayon, ito, inilabas na nga. Paano may ipagtanggol ni Auntie Claire ito? Nakakaawa din itong si Auntie Claire, no? Kasi siyempre, hirap na ipagtanggol yung dapat niyang ipagtanggol. Ang lumalabas ngayon, siya na yung naging fake news. Siya na yung nagpapakalat ng fake news sa tingin po ng karamihan. Kasi yung niyayaw-yaw niya ay iba sa mga lumalabas ngayon. O sabi ni Al Enso, madali lang yan, sagutin yan.
or di niya sasagutin. Malamang itahimik pa ngayon inaabangan natin Sabi ni Lisa Luardo, nakakainis talaga na Claire, mahiya ka naman. Ang tanong, meron pa ba sila nun? Sabi ni Jocelyn Morales, maghugas kamay na yan si Auntie Claire. Karma na sila. Kaya sinabi ni Bibi Sara, ang gaba, dili magsabahan. Sabi ni Renzo Bravo, Auntie Claire, ma'am, paki-explain po yung sinasabi nyo na fake news kaming mga Duterte. Yaw sila. Fake news si ganito, fake news si ganon. Pero, eto pa lang, sa lumabas ngayon, ako umpisa pa lang to. Pero ang sabi po ng isang OFW, nung unang nagbulgar sa issue na to, relax lang daw. Trust the process, relax lang daw kasi tuloy-tuloy na to. Naku, ito inilabas na. Siyempre, inilabas na yung resulta. Kung ano yung dahilan, bakit nangyari yon kay Tantoco. Siyempre, may gagawing action yan, yung Amerika. Nako, ito pa namang si President Trump. Galit pa naman yan sa mga... Nako po! Sabi ni Chris Belen, kahit anong tago, lalabas at lalabas yan. Yan yung mga yan yung gagawa ka ng hindi maganda. May kapalit talaga yan. Hindi man natin alam kung kailan, pero baka ngayon na yan. Sa mga tagapagtanggol, sasabihin pa rin, fake news. Sasabihin, yung una nating video na ginawa tungkol dito sa inilabas po ng media, sasabihin na lang na, fake news. Paano naging fake news? Binalita na nga. News 5, GMA at kung ano pa. Binalita na. Noong una, ay pwede niyong masasabing fake news kasi hindi nga pwedeng ilabas yung mga records na yan. Kung ano po yung records na sinasabi ni yung isang OFW, si Lynn Chase. Kasi po, ay alam po natin, pagdating sa mga ganyang mga masisela na kaso, may mga abogado din na sasabihin, bawal ilabas, bawal ipakita sa public. Pero ito ngayon, sasabihin niya pa rin fake news. Hirap na hirap kayo na. Pero kaya niyo yan. Galingan niyo yan. Pero sa napapansin ko, yung mga 1530 vlogger, hindi pa nag-react tungkol dito. Kalat na to. Balitang-balita na. Ngayong umaga, halos lahat ata, binalita na to at napag-usapan na. Pero bakit sila tahimik pa rin? Nag-scroll siguro sila, tapos nakita yung balita, ay mukhang hindi maganda. Mukhang hirap silang ipagtanggol to Paano nila ipagtanggol to? Kung ganyan naman, sasabihin nyo, fake news, galing sa US yan. Yung record na yan. Paano na yan? Wala na kayong ibang gagawin kung iiyak na lang. Pero may mga kinakabahan dyan sa pwedeng mangyari o susunod na mangyari dito sa balitang to. Ano kayang pwedeng mangyari? May makukulong kaya? Ano kaya sa tingin nyo? Magsasalita kaya si Auntie Claire tungkol dito? Ano kayang paliwanag ni Auntie Claire tungkol dito? Yun yung aabangan natin, no? Yan dito na lang. Thank you. Bye-bye.